Hello guys! Hello Earth Signs, hello Virgo, Capricorn and Taurus. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung ng messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. General reading, so pwede kang makaresonate. Gamitin natin ang ating intuition. Okay, kung bago ka, please like, share, and subscribe. Pakipress ang notification bell button guys para ikaw ang unang panood, ma-notify dito sa mga videos na ina-upload natin. And kung matagal ka na dito sa aking channel, thank you guys sa inyong lahat sa patuloy pa rin pagsuporta araw-araw dito sa aking channel. Okay, so meron kang 6 cards ngayon. Earth signs, number 6, number 9, number 5, number 9, number 14, 5, 3. Kung makikita mo dito, lahat positive siya. Okay, lahat positive. Itong emotional loss, sinasabi ng bara sa'yo dito na hindi siya yung negative. Okay, explain natin. Meron sa inyo dito na posibleng sa araw na ito may mga temperamental energy kayo. Yung parang hindi nyo sinasadya yung emotion nyo na ganito ganyan. Like pwedeng hormonal imbalances, or pwedeng meron kayong menstruation, or pwedeng menopausal, or kung ano pa man. So may iba sa inyo dito na makakaramdam kayo ng yung hinanakit, okay? Which is, natural lang naman yun kasi individual ka, person, tao, human being, makakaramdam ka ng emotion. So dito, if makaramdam ka ng hinanakit, galit, honor your feelings, diba? Ang iba din sa inyo dito, mag-iingat kayo kasi pwede kayong makaramdam ng takot, okay? Kung makaramdam ka ng takot, ang sabi sa'yo dito ng isang baraha, be patient. Okay? So, like, paging mapasensya ka sa sarili mo. Kasi minsan, sa sobrang stress, sa sobrang anxiety, hindi mo nakilala yung sarili mo, or hindi mo nakilala kung ano yung, or hindi mo na alam kung tama pa ba itong ginagawa mo. Okay? Solitude. Sa araw na ito, may iba sa inyo na parang mas gusto nyong mapag-isa. May iba sa inyo na mas gusto nyong nasa kwarto lang, or ayaw nyo nang may kausap, or ayaw nyo nang may nagiging istorbo sa ginagawa nyo. Solar plexus chakra number 3, it's a star card, sun card din siya. So sinasabi ng barasa dito guys na magkakaroon ng liwanag, 'di ba? Magkakaroon ng kasagutan. Etong pain and heartaches na nararamdaman mo, etong regrets, etong gumugulo sa isip mo, alam mo yung yung pakiramdam na feeling mo wala kang kampi. Parang ito siya, emotional loss. Nawawalan siya ng emotion, nawawalan siya ng motivation, nawawalan siya ng interest sa buhay. Sabi naman sa'yo dito ng 3 solar plexus chakra, huwag kang mag-alala kasi siguro sa ngayon, ganyan yung pakiramdam mo. May mga araw talagang ganyan yung pakiramdam ng mga tao kasi human being. But siguro bukas makalawa, magliliwanag, magkakaroon ka ng kasagutan, marirealize mo na worth it pa rin palang mabuhay, maganda pa rin palang mabuhay, and lucky ka pa rin pala kasi you're alive, diba? Kasi baka iniisip mo na ikaw na yung pinaka-least, ikaw na yung pinaka mahirap sa buong mundo, ikaw na yung may problema. Hindi mo alam, maraming mga taong may problema din, pero parang dinadala nila yon according sa kung gaano lang nila kayang dalhin. So, alisin mo yung sobrang expectation, alisin mo din yung sobrang paghahangad natin ng yaman, ng relationship, or ng kung ano pa man. Let go, let God, let it flow, and be patient. Okay, ito naman material harvest, and then next is material prosperity and abundance. Sasabing salapi, nakikita natin dito na posible kasi 69.99, mayroong kung naghihintay ka ng like material and spiritual prosperity and harvest, posibleng parating siya sa araw na ito. Or pwedeng sa araw na ito, makatanggap ka ng lump sum of money, or pwedeng makatanggap ka ng sweldo, advance payment, payout, bonuses, or kung ano pa man. So comment down below. Meron din ditong harvest season. So, ibig sabihin, if may ginawa kang trabaho, syempre may kapalit yun na harvest. If may ginawa kang
bisyo or may ginawa kang like nagbisyo ka, sumugal ka, mayroong harvest yan. It's either failure or success. Okay? So, material and spiritual prosperity, balanse. So, sa araw nito, medyo balanse yung kaperahan mo. Wala kang masyadong concern. Or kung may concern man kayo regarding sa pera, siguro, may mga solusyon, answers, resolution na naandyan, available sa paligid mo. Okay. 7 of Wands. At ang 7 of Wands na to is parang it's a emotion lang. Emotion siya na parang gustong ilaban. So, ito siya yung emotional loss na sinasabi sa'yo dito, kailangan mong ilaban, kailangan mong proteksyonan yung emotion mo, honor your emotion, at the same time, protect your emotion. Okay? So, as much as possible, kasi meron ditong 8 of Cups, yun, wag mong seryosohin, kasi emotional loss to diba? So, retreat, diba? Rest. Kung may pagkakataon kayo makapag-nap, makapag-rest, makapag-walking, exercise, spending time sa nature, gawin mo yun para mabawasan yung pinapasan mo or mga nararamdaman mong hindi maganda dyan sa puso mo. Okay? In 8 of Cups, sinasabi na let go, let God, let it flow. Huwag nating kontrolin yung situation. Huwag nating kontrolin yung nangyayari dito sa buhay natin. Okay? Let go lang. And ito naman, number 7 of Swords, mag-iingat ka. Mag-iingat ka doon sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Kasi kung makikita mo dito, hindi lahat ng taong nasa harap mo ay pwede mong pagkatiwalaan. Kasi itong 7 of Swords is parang mga mga tinatrato mo siyang kaibigan, close individuals na sila din mismo yung may parang grudges against you. So, kailangan mo mag-ingat. Wow, nandito yung Hermit, 'di ba? So, yung Hermit card na to, it's confirmation na sinasabi sa'yo, ang sinasabi dito sa'yo na kailangan mong hanapin yung bagay na pwedeng magbigay clarity sa'yo. Like, yung gulong-gulo ka na, like parang sasabog na yung emotion mo, ang gagawin mo sa ngayon is pwede kang magkulong sa kwarto, mag-meditate, mag-contemplate, mag-pray, or pwedeng maglakad-lakad ka sa nature. Yun nga yung sinasabi sa'yo dito. Maglakad-lakad ka sa nature, sa labas, lumanghap ka ng sariwang hangin. And nandito yung strength, be strong. Okay, be patient, be strong. Huwag kang masyadong magmadali sa mga iniisip mong gawin sa ngayon. Yung future mo, sinasabi na malayo pa, 'di ba? So, huwag kang masyadong namumroblema para sa hinaharap mo or sa future mo. Ang intindihin mo yung kasalukuyan mo sa ngayon. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!